Sa isip-isip ni Grid na si Pagma, hindi, iba ito, hindi yan mukha ni Pagma. Napagkamala niya ito dahil ang mga damit ay kamukhang kamukha ni Randy si Pagma. Pero mas marami ang nakasuot ng parehong damit, at napapatanong ito kung sino sila. Bakit lahat nakayuko? Hinawakan si Grid ng isang lalaki at binulungan nito, at sinasabi nito na hoy, baliw ba siya? Dumating na ang mga Yangban mula sa Huan Kingdom. Bakit hindi siya nakayuko? Mayroon ba siyang 10 buhay? Mga mamamayan ng Huan Kingdom, Yangban, Huan Kingdom's National 3. Ito ang Huan Kingdom na nakasulat sa paglalarawan ng White Phosphorus Tree. White Phosphorus Tree, status, very healthy, age, 607. Ang pinagmulan nito ay ang Shangri-La. Ito ay madalas na tinatawag na Dadist Tree, at ito ay ang Huan Kingdom's National Tree. Ang puno at mga sanga ay umaabot sa langit, ang tigas na hindi yumuyuko, sumisimbolo sa di natitinag na diwa at mataas na dignidad. Madalas itong ikumpara sa Dragon Iron. Umupo si Grid at sinasabi nito na kaya ang dahilan kung bakit yumuyuko ang lahat ay dahil ang Pangaea ay teritoryo ng Huan Kingdom. Tinatanong ng lalaki kung anong pinagsasabi niya, ang Pangaea ay ang teritoryo ng Cho Kingdom. At lahat ng tao ay dapat maglingkod sa Huan Kingdom. Huwag matigas ang ulo, at iyuko ang kanyang ulo. Sa isip-isip ni Grid na base sa mga damit nila, parang si Pagma ay taga Huan Kingdom. Ito ba ay isang lugar na hindi niya dapat makita bilang isang ordinaryong bansa? Nagkatitigan sila Grid at ang lalaki, at napahinto si Grid sa kanyang iniisip. At tinitigan siya ng lalaki, at bigla itong yumuko. Sinasabi ng system na sumuko ka na, nilabanan mo, sa isip-isip ni Grid na dahil nagkatitigan ang kanilang mga mata. Huwag niyang sabihin na, lahat ba sila, ay isang legend? Sinasabi ng babae na isang Solomon Silky, tama ba? Sa isip-isip ni Grid na sila ay ang Yangban, ang presensya nila ay maihahambing kay Bram nung nag-iipon siya ng mana sa Red Sea. Sa isip-isip ni Yang Fei na mukhang nagawa niyang makalayo sa mga gwardya. Kakaibang kliyente, at sa isip-isip ni Grid na gayunpaman, ang Pagma ay mula sa silangang kontinente. Pero ito ay isang hula lang, hindi niya naririnig ang tungkol sa mga legend mula sa silangan. In the first place, narinig niya na mayroong 9 na legend mula sa nakaraang henerasyon. Hindi naman pwede na marami sila sa iisang lugar, di ba? Ngayon na napantanto niya na ito, sa description ni Lord, sinasabi nito na siya ay magiging isang henyo na may kakayahang kumatawan sa West Continent. Dahil ang dalawang kontinente ay hiwalay at walang gaanong palitan, dapat ay ligtas na sabihin na ang silangan ay may sariling mga legend. Hindi niya pa nararating ang tuktok ng kanlurang kontinente, ngunit ang mundo ay naging mas malaki na. Inakusahan siya ng mga tao bilang isang balance breaker. Pero I guess okay lang na lumakas pa siya, sinasabi ni Aiden na hindi naman siya naghintay ng matagal, di ba? Ito yung egg dish na sinasabi niyang gusto niya, napapikit si Grid ng kanyang mga mata at sinasabi nito na isang broken eggshells. Sinasabi ni Aiden na isa itong ulam na gumagamit ng hilaw na white egg bilang sarsa sa ibabaw ng red egg. Ito ay hindi kapani-pani walang moist, sinasabi ni Grid na pero mukhang may sakit ang yolk. Sinasabi ni Aiden na ito ay may edad na ng kalahating taon. Ito ay tinimplahan ng kalikasan, napapatanong si Grid kung hindi ba ito bulok. Sinasabi ni Aiden na ang pagkain na ito ay nilagyan ng mga elemento ng kalikasan. Ang mga bagay tulad ng mga artipisyal na pampalasa ay hindi maaaring gayahin ang isang bagay na tulad nito. Napapatanong si Grid at sa isip-isip nito kung bakit ang ngiti niya ay napakatamis. Bakit? Parang lumakas din, wala siyang choice kundi kainin ito. Sinasabi ng system na dahil sa hindi maayos na pagkaluto, nagkaroon ka ng food poisoning. Nilabanan mo, permanenteng nadagdagan ng isa ang iyong kalusugan. Inabot ni Yang Fei ang kanyang tea, at sinasabi nito na eto na ang tea niya. Pakiramdam niya ay sumasakit ang binti niya nitong mga nakaraang araw. Sinasabi ni Grid na mukhang zombie na okay, sandali lang. Yang Fei, at sa isip-isip nito na hindi, kahit mamatay siya, kailangan niyang gawin ito pagkatapos niyang makita ang tournament. Kinabukasan, Han Sokbong's producing tournament arena. Sinasabi ni White na dumating siya, Mr. Lumberjack. Dahil sa White Phosphorus Tree na nakuha niya para sa kanila, maaari silang maghangad ng tagumpay. Lahat ng ito ay dahil sa kanya, sila ay nagpapasalamat. Nagtaka naman si Grid kung bakit siya tinawag na Lumberjack. At sinasabi nito na malaki ang sukat ng tournament arena.
Anong klaseng craftsman tournament ito? Sinasabi ni White na ito ay isang paligsahan kung saan kailangan nilang gumawa ng isang bagay na hiniling ng Panginoon. Ngunit dahil lahat ay nabigo noong nakaraang taon, sa taong ito, kailangan nilang gawin ang parehong bagay. Ang bagay na dapat nilang gawin ay ang treasured bow ng Pangaea. Nawala ito sa digmaang naganap 2 taon na ang nakararaan. Ang kanilang misyon ay muling likhain ang Red Phoenix Bow. Blue Dragon, Red Phoenix, at Black Tortoise, ang kanilang misyon ay muling likhain ang Red Phoenix Bow, isa na kumakatawan sa isa sa 4 na Diyos. Ito ay may malakas na mapanirang kapangyarihan at apoy. Ngunit dahil sa nawala ang disenyo, dapat nilang likhain ito mula sa simula. Sa isip-isip ni Grid na isang bow of fire, wala silang disenyo. Pero hindi ba pwedeng hulaan sa mga ingredients? Sa tingin niya, magugustuhan ito ni Jeshuka. Dahil ito ay resist sa apoy, ito ay dapat nagawa sa bakal. At ang apoy ay malamang na imbued sa natutunaw na mga firestone sa frame ng bow. Teka lang, halos maaga siyang nakarating sa mga conclusion. Ang tanging sangkap ba ay may kakayahang mag-imbued ng firestone? Mayroong isang magandang pagkakataon na ang silangang kontinente ay may iba pang mga materyales na dalubhasa sa mga katangian ng apoy. Nang laki ang mga mata ni Grid, at kasabay nito, siya ay ngumiti. At sa isip-isip nito na meron, isang fire-optimized na sangkap. Ang white phosphorus tree, isang materyal, na siya lang ang makakahawak. In other words, ibig sabihin, siya lang ang makakagawa ng Red Phoenix Bow. Tinatanong ni Grid kung ano ang reward ng mananalo. Sinasabi ni White na siya ay magiging eksklusibong tagapagtustos ng mga gamit pang-militar at maging blacksmith para sa mga turista. Ngunit ang pinakamalaki ay ang pagkuha ng kwalipikasyon para makapasok sa Lord Castle's dungeon. Sa isip-isip ni Grid na dahil ang lugar na ito ay mas malaki kaysa sa Raiden, sa palagay niya ang mga reward ng mananalo ay mas malaki. Ngunit hindi niya akalain na ito ay isang lugar na may dungeon sa loob ng kastilyo ng Lord. Narinig niya mula kay Lowell na ang teritoryo ni Chris sa Pedro ay may dungeon sa loob ng kastilyo ng Panginoon. At mayroon nitong maraming mahalagang resources sa loob nito. Sinasabi ni White na ang Armored Needle, may nakakatakot na halimaw na nakatira sa loob ng dungeon. Isang fragment ng silver armor na suot ng halimaw ay naka-embed sa bulok na ugat ng halimaw. Ang proseso ng pagtunaw at pagtigas ay paulit-ulit ng maraming beses, na gumagawa ng mga thread na kilala bilang silver thread. Ito ay isang materyal na sinasabing hindi nababasag at puno ng mystical properties, na siyang dahilan kung bakit ang bawat blacksmith ay nangangarap na magkaroon. Napapatanong si Grid kung mayroon bang ganoon kaalagang halimaw? Sinasabi ni White na oo, para makuha ang silver thread. Maraming sundalo at blacksmith ang ipinadala, bagaman, dahil sa Armored Needle, maraming buhay ang nag-alay. Ang kanyang ama, si Dwight, na siyang nagwagi maraming taon na ang nakalilipas, ay isa sa maraming namatay. Ang tournament na ito ay pagkakataon din para maipaghiganti niya ang kanyang kamatayan gamit ang yaman ng Panginoon. Pero hindi naman siguro nagsisi si ama, ngayon, naiintindihan niya na rin. Ang pangarap niya ay katulad ng sa kanyang ama, upang gawin ang white hammer na pinakamahusay sa smithy. Normal lang ang pinakamagaling na blacksmith na ipagsapalaran ng buhay para sa best ingredient. Maganda sana kung napagtanto niya ito sa kanyang walang ingat na kabataan, ngunit madalas ay tumatagal ng mahabang panahon upang maunawaan ang mga magulang. Sa isip-isip ni Grid na isa siya sa nag-matured na late sa buhay, walang paraan na ang pinakamahusay na smithy ay hindi maaaring itayo sa magdamag, ngunit para maging solid ang isang blacksmith, kailangan munang mangarap. Sinasabi ng system na dahil sa Hanjik blacksmith spirit, ang blacksmith's benevolence ay na-activate. Sinasabi ni White na gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado kung kakayanin niya ang firepower ng white phosphorus tree. Ikinalulungkot niyang itanong ito, ngunit kung isa siyang legendary lumberjack, dapat ay magaling rin siya sa paghawak ng apoy. Maaari niya bang gamitin ang kapangyarihang yon para sa kanila? Sinasabi ng system na isang quest ang nabuo, manalo sa Han Sokbong's tournament. SSS. Ang paningin ng batang blacksmith na nagsusumikap na ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama. Ang kanyang mga hangarin na gawin ng white hammer ang pinakamahusay na smithy sa Pangaea ay nagpakilo sa iyo ng malalim. Sa sandaling gumawa ka ng white hammer Pangaea best smithy, magkakaroon ka ng ganap na kakampi sa Pangaea. Tulungan si White at manalo sa Han Sokbong's tournament.
Clear Condition, gumawa ng replika ng Red Phoenix bow na may rating na unique o mas mataas. Clear Reward, Max White Favorability, tataas ng 30 hanggang 80% ang favorability ng Lord ng Hansok Bong depende sa kalalabasan. Maaaring magbigay ng dagdag na gantimpala depende sa favorability ng Panginoon. Pangaea Lord's Dungeon Entrance Ticket, Level 1 Increase. Kung Mab Igo, bababa ang favorability ni White, at bababa ang reputation sa Pangaea. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya akalain na hihilingin nila sa isang legendary blacksmith na i-turn on ang apoy. Hindi siya makapaniwala, ngunit walang dahilan para tanggihan. Sinasabi ni Greed na okay, gawin na nila ito, sa labas ng Pangaea. Pangaea Lord, Hansok Bong, bilang tagapagmana ng isang maharlika sa kahihiyan, nagkaroon siya ng napakahirap na childhood, ngunit dahil sa mga turo ng kanyang ina, nakamit niya ang tagumpay bilang isang civil servant at naging Pangaea Lord sa edad na 50. Dahil sa magagandang patakaran, nagawa niyang itayo ang kasalukuyang Cho Kingdom. Siya ay isang pambansang bayani na ang kasikatan ay karibal sa Cho King. Gayunpaman, ang Red Phoenix Bow na nawala sa kanyang mga unang taon bilang Panginoon ay nanatiling isang matagal na alalahanin. Sa isip-isip ng Lord ng Pangaea na sa huli, pati ang Yangban ng Huan Kingdom ay nakialam. Kung hindi niya ito mababawi sa loob ng kalahating taon, sila ay mapaparusahan ng Huan Kingdom. Mauuwi sila sa magulong politika, ang East Kayas ay may Blue Dragon Dao. Ang West Pa Kingdom ay mayroong White Tiger Spear, ang South Cho Kingdoms ay mayroong Red Phoenix Bow. At ang North Shings ay mayroong Black Tortoise Jewel. Hindi niya akalain na sa panahon ng termino niya, mawawala ang kayamanang ipinagkaloob sa kanila ng Huan Kingdom. Nagtataka siya kung sino ang nasa likod ng pagkawala nito 2 taon na ang nakakalipas. Walang paraan na hindi alam ng hari ng kalaban na bansa na si Shing ang kahalagahan ng relic ng 4 na guardian gods. Mahirap isipin na ito ay isang panloob na isyu sa politika. Ang nakababatang kapatid ng Chun King na si Sok Hyongong ay walang ganoong impluensya. May dumating na isang babae at sinasabi nito na ang kanyang mga alalahanin ay tila lumalalim sa bawat araw na lumilipas. Napalingon naman dito ang Lord ng Pangaea at sinasabi nito na ina. Bakit siya pumunta dito? Sasakit lang ang mga paa niya. Sinasabi ng ina nito na simula bata siya, sa tuwing may mga alalahanin siya, nagpupunta siya sa malalayong lugar. Nagdala siya ng teok bilang dessert, kaya subukang kumalma. At napapatanong ito kung may brush at papel ba siya? Tumatawa at sinasabi ng Lord na parang hindi niya talaga maitago sa titig ng isang ina. Ibahagi na nila ito. Sa isip-isip ng Lord ng Pangaea na sa tuwing lumalalim ang kanyang mga alalahanin ay lagi niyang napagtanto ito, at kinakat niya ang teok para sa kanya habang nagsusulat siya. Dahil dyan, nakilala siya sa calligraphy niya, gayunpaman, nagpapasalamat siya sa kanya sa pagtuturo sa kanya ng paraan para mapatahimik ang kanyang isipan. Nagpapasalamat siya sa kanyang ina, sinasabi ng kanyang ina na Panginoon, dapat niyang isulat ang kanyang mga kamay, hindi ang kanyang mga paa. Nakaramdam ng takot ang Lord at sinasabi nito na ina, dapat niyang ibaba ang sword at pagkatapos ay sabihin ito. Sa isip-isip ng Lord na kung napagtanto ng isang tao ang kahalagahan ng mga kayamanan at dadalhin ang mga ito sa ibang lugar, ang buong kontinente ay magkakagulo. Kung ang mga bagay ay umabot sa malayo, I guess ang mga Yangban ng Huan Kingdom ang magsosolve nito. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang Red Phoenix Bow, dahil sa hilagang kampo ng halimaw, ang komunikasyon sa labas ay naputol. Wala siyang narinig tungkol sa kinaroroonan nito. Sa ngayon, ang pinakamakatotohanang solusyon ay maghanap ng kapalit ng Red Phoenix Bow. Ang tanging maaasahan nila ngayon ay ang mga blacksmith. May nagsasalita at tinatanong nito kung sasali ba siya talaga. Dahil sa hindi niya mahawakan ng maayos ang apoy, nakuha niya ang huli sa 3 magkakasunod na taon. Hindi niya akalain na lalabas siya ulit sa kabila nun. Nag-iisip ba siyang guluhin ng smithy ni Dwight na gumawa ng labis na pagsisikap? Inek, Blue Flame Smith is owner, sinasabi ng isang blacksmith na leader. Huwag siyang mag-alala sa mga salitang yan, sinasabi ni White na pero hindi siya mali. Tinatanong ni Greed kung sino ang taong ito, sinasabi ni Inek na newbie ba siya. Hindi dapat makisali ang brat na hindi man lang siya kilala, habang nag-uusap ang mga matatanda. Sinasabi ni Greed na nag-aalala siya para sa kanya. Dapat abala siya sa paghahanda, ngunit sinusubukan niyang makialam sa negosyo ng ibang tao. Kaya siya naman ang magtatanong, kaya niya bang hawakan ang apoy?
Sinasabi ni Enoch na siya ba ay isang brat na hindi man lang alam ang mga kakayahan sa pag-handle ng blue flame na apoy. Patabog niyang sinara ang pintuan at sinasabi nito na White, totoo na karamihan sa mga mahuhusay na prospect ay dumarating sa kanila, ngunit hindi dapat siya kumuha ng sinuman. Huwag niyang sirain ang pamana ng kanyang ama, siguraduhing pag-aralan kung ano ang ginagawa ng ibang Smithies. Tinatanong ni Greed kung sino ang lalaking yun, lagi niya ba siyang tinatrato ng ganito? Sinasabi ni White na wala siyang choice, tapos kulang siya sa skill. Sinasabi ni Greed na hindi yun dahilan para payagan niya ang ibang tao na makipag-usap sa kanya sa ganoong paraan. Tingnan niya ang design ng Red Phoenix bow na ginawa niya. Sinasabi ni White na sige, napapatanong si White at sa isip-isip nito kung bakit gustong makita ng isang lumberjack ang design. Well, hindi niya akalain na siya ang taong sasaktan siya. Inabot na ni White ang blueprint ng kanyang design. Design, Red Phoenix bow, reproduction, White Hammerver. Rank, normal, epic, sa 1.2 metro, ang bow ay bahagyang mas malaki kaysa sa isang short bow ngunit mas maliit kaysa sa isang longbow. Ang bow frame ay nahahati sa 3 seksyon, ang gitnang bahagi ay ginawa mula sa Hwangpyong Mountain Bamboo, habang ang magkabilang dulo ay gawa sa mulberry wood. Ang nakumpletong bow frame ay nakabalot sa Rascal leather, na nag-aalok ng kombinasyon ng estilo at resistant. Ang katangian ng apoy ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga firestone sa loob ng frame ng bow. Sinasabi ni White na naghanda sila ng magagandang sangkap. Simula sa fibrous Hwangpyong Mountain Bamboo, ang highly elastic at matibay na mulberry wood, at maging ang leather ng Red Rascal, isang nilalang na hindi nasusunog kahit tumalon sa apoy. Sa isip-isip ni Greed na siguro dahil lumaki sila sa lugar kung saan maraming mana sa atmosphere. Ngunit ang kalidad ng mana ay tiyak na mas mahusay kaysa sa kanlurang kontinente. Ang Red Rascal leather na kayang mag-handle ng apoy ay tila isang disenteng sangkap. Biglang tinapon nito ni Greed at sinasabi nito na pero hindi ito sapat. Tinatanong ni White kung ano ang ginagawa niya. Nahirapan siyang gumawa ng disenyong ito, kaya hindi niya ito dapat hawakan ng walang ingat. Sinasabi ni Greed na ito ay dahil sa firestone, hindi maaaring ma-handle ng maayos ng isang kahoy na bow ang bigat ng firestone. Kaya lang walang lumalabas na matatawag na yaman, hindi makapaniwala si White at sa isip-isip nito na marami pa siyang alam sa mga bow. Tinatanong ni Greed kung ang ginawa niyang disenyo, kung ginamit niya ba ang Red Phoenix bow na nakita niya ng personal bilang base. Sinasabi ni White na oo naman, nakita niya ang Panginoon na hinahawakan ang Red Phoenix bow sa isang malaking seremonya. Dahil ito ay gawa sa isang white tree, sinubukan niyang gayahin hanggat maaari. Teka lang, kung white ito, sa isip-isip ni Greed na oo. Ang core ingredient ay ang white phosphorus tree, ginamit ni Greed ang item creation. Anong material ang gusto niyang gamitin? Sa isip-isip ni Greed na ayon sa white design, ang Red Phoenix bow ay may mahusay na pagkalastiko, kaya may posibilidad na ang white phosphorus tree ay hindi ang pangunahing material, ngunit ang karanasan sa pag-handle ng lahat ng uri ng mga materyales at ang instinct ng isang blacksmith ay sumusuporta sa kanya. Sinasabi ni Greed na gagamitin niya ang white phosphorus tree bilang materyales. Sinasabi ng isang blacksmith kung anong ginagawa niya. Parang may dino-drawing siya, at batid ng isa na teka. Sinusubukan niyang kopyahin ang disenyo na pinaghirapan nilang gawin sa nakalipas na 2 taon. At sinasabi pa ng isa na walang paraan na gagawin niya yun habang ang lahat ay nanunood. Sa isip-isip ni White na walang paraan na ganoon ang kaso, huwag masyadong mabilis manghusga ng tao, nakagawa na siya ng pagkakamali, nung una niya siyang nakilala, ang isang beses ay higit pa sa sapat, nang laki ang mga mata ni White sa gulat at sinasabi nito na teka lang, Mr. Lumberjack, yan, tinatanong ni Greed kung ano ang masasabi niya. Pareho ba? Design, Red Phoenix bow reproduction. Rank, epic to legendary. Pinapahalagahan ng Pangaea ang muling ginawa ng isang legendary blacksmith. Ito ay nakatayo halos sa pantay na mga termino kahit kumpara sa orihinal. Hindi makapaniwala si White at sinasabi nito na pareho. May mas magandang degree of completion ito kaysa sa design na ginawa nila. Isang lumberjack at ang kakayahan gumawa ng ganitong design. At napapatanong ito kung sino ba talaga siya. Sinasabi ni Greed na mahusay, sabi niya 8 hours ang tournament. Sinasabi ni White na oo, kahit medyo matagal, dahil sa paggawa ng Pangaea treasure. Sa isip-isip ni Greed na kahit isang normal na bow ay tumatagal ng 2 araw upang magawa.
Ito ay masyadong maikli, kung ganon, ang problema ay kung anong rank ang lalabas sa dulo. May kinuha si Grid sa kanyang lalagyan at ito ay isang axe, at sa isip-isip nito na sa mga oras na ganito, dapat niyang gawin yun, ang bagong lakas na nakuha niya pagkatapos gumawa ng Taoist woodcutting axe. Kahit na mahirap gumawa ng perpektong Red Phoenix bow, magtatagumpay siya sa quest na ito. Sinasabi ni Grid na mag-umpisa na sila, para gulatin ang lahat ng tao sa Pangaea.